Magandang araw po mga kababayan, welcome po sa Pinilakan Lakbay. Ayan, ngayon po meron po akong sorpresa sa inyo at sa sarili ko syempre. Samahan po ninyo ako ngayon dahil napakarami pong super sale ito po sa Finland. Ito po, nag-relax po sa bagong inayos ko po ngayon. Nakakayaman-yaman. Samahan po ninyo ako. Andito po sa kaibigan ko pong dalawang matanda. Ang daming bunga ng red currant, grabe. Ang lalaki, oh. Ang dami. Tingnan natin. Asim ito, gusto ko po ito. Kalasa po ito ng bignay o bugnay. Pero yung ano po ito nito, napakapino, parang aratilis. Ayan po. Oh. Tamis. Ayan po yung busyo. Maraming po bunga pag nasa ilalim ito mingin. Yung gooseberry po nila kasi stable na napakaraming bukas. Dali. Ayan, grabe. Punong-puno yung sanga. Pasensya na against the lights pala. Pasensya na po. Ayan. Ayan. Ito. Ayan. Kuha tayo ilang peraso. Masarap na kahit maasim. Masarap na alugin sa asin na may sili. Tapos konting betchin. Tignan po natin. Ahim. Yung rhubarb po nila, ang lalaki. Kasi stable na po ito. Sa akin kasi bagong lipat. Ang lalaki ng tangkay. Ayun, maasim po yan yung tangkay niyan. Pwedeng pang sigang. Mostly nahalo po ito sa mga dessert. Sa mga loaf na sweet rolls. Ang tangkay babalatan. Grabe naman. Ang lalaki ng bunga naman ito. Ang dami. Saka ang tamis. Naarawan kasi. Pag mainit pang panahon itong berry. Compare sa strawberry. Ito matamis. Itong red currant. Grabe po mga kabayan. Actually, maasim po talaga to. Pag nahinog, ito ang tamis. Harap naman ito. Tamis. Pupuntahan na po natin yung grill. Kasi napakaganda po ng sale po ngayon. From 300 euro, then 100 plus na lang po. So 50% something ang binaba po talaga ng mga ehawan. Pero pag dumating pa ang August, yung meron pang stock, nako, mas mura. Pero ngayon may paubos na. So yung pumunta po natin, last piece na po. So display, baka may minus pa yun. Kapag display po kasi, binabawasan pa po nila ang presyo. Ay nako. Well, di ba dati may grill ka, binigyan ka ng finished mother mo, malaki. Eh napakalaki po kasi. Ang hirap pong linisin. Isa ngayon po syempre yung energy ko saka yung bangis, nakakabawas kasi ng bangis kapag masyadong malaking nililinis. Syempre alagaan ko lang yung pisik, yung kurba at hubog na magandang muscles ko, lalo sa bandang 10 ko. Kaya hindi ako pwede masyadong magpagod. Kita ko po sa inyo mamaya. Bawal pa kumuha ng video sa shopping, kaya mamaya ako papakita pag nasa terrace na. Nag-iihaw po tayo ngayon. Kaya pa mga kabayo, uwi na po tayo. May nabili rin po akong pandagdag sa terrace para yung mga chismose walang madudungawan. Privacy. Bawal po kumuha ng ng video sa shops. Ayaw po kasi ng ibang tao. Pag ganun po kasi pwede akong sitahin. Kailangan papaalam po. Napakaganda pa rin po ng panahon. Tignan niyo po yung lugar, oh. Diba? Wala kayong makikitang basura sa gilid-gilid. Yung kahit isang plastic bag na nakakalat o kinain na paper bag galing sa fast food, napakalinis, green na green. Ay, ibang klase talaga. Ayan po mga kababayan, habang ninanamnam po natin ang view, magkikwento po ako sa mga nagre-request pa sa tagal po ng panahon ko. Pag namamasyal ka, kwento ka uli ng mga fairy tale, o diba? Siyempre, ang pamagat po ng ating kwento ngayon ay si Rapunzel. Di ba kilala niyo naman si Rapunzel? Oo, yung mahabang dila. Hindi yun, yung Rapunzel yun.
Marites yun. Rapunzel yung mahabang buhok. Okay, ganito po. Sa gitna ng kagubatan na napakaganda, na hindi napapaligiran ng mga luka-lukang aswang. Hello Marites, talaga todong shoutout na natin sila. Mga boy si Talipunan. May nakatirang mag-ama. Ang pangalan ng bata ay Rapunzel, ang kanyang ama. Sila ang mag-ama na talaga namang ulilang magkasama dahil nawala na po ang ina ni Rapunzel. Napakabait po kanilang pamilya, kilalang kilala sa munting sitio ng kanilang kagubatan. Maraming tanim po na mga prutas at gulay, mga alagang hayop na pwedeng tinola at adobo, pwede rin pochero. Talagang wala silang gutom. Bata pa naman sa Rapunzel, medyo nananaba, syempre wala namang ginagawa sa pamumuhay kundi lumamon, mag-forage, manguha ng kabuti, manguha ng berries. Sandali, parang ako yata yun ah. Ayun. Ayan. Ang kanya pong ama ay talaga namang napakasipag, napakaraming inaaning mga gulay, prutas at binebenta po sa munting talipapa ang kanilang mga alagang hayop. Talaga may tiin yung hayop. Doon po sila kumuha ng kabuhayan. Sa isang lugar sa talipapa ay meron namang isang hindi kagandahan na nag-iinerte at nagpapatwitam sa ama ni Rapunzel. Papakyut. Alam niyo, pagtwitam sa mga teenager, gano'n, nagpapapansin. Pero ang edad hindi bagay sa pagtitwitam siya. Kumbaga, ang nanligaw sa tatay ni Rapunzel ay nagmamaganda. Siyempre, puro maganda pinakita sa tatay ni Rapunzel kasi pag nagdadala ng mga panindang mga gulay, mga prutas, sinitinda doon, dinadagdagan ng bayad nung nagmamaganda. Binibigyan siya ng ibang mga pang-grocery, pang-dagdag sa bahay, mga suka, toyo, mga pampalasa. Siyempre, wala namang processing na lugar na gagawa yung tatay na Rapunzel. Kaya yung mga binibigay, may mga betchin, may bigas, asukal, yung mga canned goods, yung mga ganun. Kaya pag uwi ang tatay ni Rapunzel, tuwa si Rapunzel kasi minsan may mga candy pang dala, may mga chocolate. Siyempre, gustong makita ngayon ni Rapunzel kung sino nagbibigay mo. Paikliin na natin ang panahon, wag natin pahabaan ng tulad ng mga chismosa na isang tuldok lang ay kumakalat na sa papel na napakarami sinasabi. Sa madaling salita, nakatuluyan ng ama ni Rapunzel ang bruha. Siyempre, akala na Rapunzel mabait. Pag nandun ang ama ni Rapunzel, talagang pinagluluto sila ng kung ano-anong masarap na putahe. Tuwa si Rapunzel. Si Rapunzel lalong nananaba. Lumipas ang isang buwan. Nakatanggap ng sulat ang ama ni Rapunzel na magtatrabaho to sa kabihasnan at uuwi ito ng buwanan. Sinabi naman ng madrasta ni Rapunzel, huwag kang mag-alala, alagaan kita tulad ng mga nakaraang buwan. Ang ama mo ay kailangan magtrabaho, sa lakas mo lumamon. Kailangan magtrabaho para sa kinabukasan mo. Siyempre, gusto mong mag-aral sa private school, so kailangan corable ang father mo. May ambisyon talaga si Rapunzel kasi sa private school. Ganun nga nangyari, malis ang ama ni Rapunzel. Paglayas pa lang ng ama ni Rapunzel ay nagsungit na itong madrasa. Sabi kay Rapunzel, "Oh, ikaw, lubon-lubong ka na, impacta ka. Akala mo pagluluto pa kailangan masarap ka magluto sa sarili mo. At ako'y makikipagdalahiraan pa ako sa mga kapitbahay, magpapaganda ako. Pupunta ako, ikaw ay mag-ayos yan bahay, paglinis ko para mabawasan yung mga baby fats." Sa katawan mo, ganun ang sinabi kay Rapunzel, diba? Napaka-mean, napaka-grabe. So, ganun nga nangyari. So, 1 week naman, parang si Rapunzel nagdadalaga na. 1 week nagdalaga na agad, ano? Hindi, lumipas ang mga ilang panahon. Siyempre, tinatakot si Rapunzel na magsusumbong sa ama. Dahil alam mo ni Rapunzel, mahal na mahal yung
madrasa, maganda pinapakita, inasakaso yung tatay pag umuwi. So parang okay lang siya na alilain siya, wag lang yung tatay niya. Kaya masaya na rin si Rapunzel kahit pa paano. At take note, naging masaya naman si Rapunzel kahit pa paano sa itsura niya, kasi ka-slim siya, nagkaroon ng silhouette yung katawan niya, gumanda yung katawan, nagkaroon ng hubog. So ibig sabihin naman siya sa pagpapahirap ng madrasa niya. Kaya lang yung madrasa niya nainggit, mali pala yung parusang ginawa sa kanya. Nagulat. Wala tayo sandali. Okay, I can take this. Yun, nainggit kay Rapunzel. Ginawa si Rapunzel, tinaas sa torneo. O sa torneo, sa tuktok ng torneo. Sabi ng ama ni Rapunzel, hindi pa alam na ama ko nasa si Rapunzel. Sabi, pakisabi sa kay Rapunzel, baka isang taon ako bago bumalik. Sabi ng madrasa, ay okay lang, nag-aaral naman ako eh. Pumunta sa mga friends niya, meron yata siya ng pajama party, ganun. Pero hindi alam ng tatay ni Rapunzel, nandun sa tuktok ng torneo, kinulong si Rapunzel. So lumipas ang kalahating buwan, siyempre nandun si Rapunzel, hindi nagpapagupit. Hindi humaba ng haba ba yung balahibo sa ilong. Hindi sa buhok. Humaba yung buhok ni Rapunzel. Mabilis talaga yung humaba ng buhok ni Rapunzel. Siyempre isipin nyo, kuya, saan maliligo yung mag-CR? May CR doon, saka may meron doon siyempre. Fairy tale nga kailangan meron lahat yun. Imagine nyo na lang. Kaya nga ako nag-imagine mga sasabihin ko, ganun lang yun. So pagpapakain ni si Rapunzel, may lubid. Rapunzel, eto, kumain ka na. Dinadaan sa lubid. Tapos humaba na yung buhok ni Rapunzel. Tapos nang uuwi yung ama, hindi nakikita si Rapunzel. Hindi na magtatry ama. Lagi sinasabi kasi sa madrasa na masipag si Rapunzel nasa boarding house na, kaya hindi makaka-uwi. Ano pa boarding house? Hindi alam ng tatay. Syempre na pinapadala mo sa akin, ginagastos siya sa anak mo, ikaw naman. So gumagawa ng peking sulat yung madrasa kung nga galing kay Rapunzel, pero si Rapunzel nasa taas ng torneo. So pagdadala na ng pagkain si Rapunzel, binabagsak ni Rapunzel yung buhok niya. Siyempre hindi siya masyado nakakapag-shampoo doon. Kaya yung buhok niya pwedeng akyatin ng kung ano-ano. Kaya doon pinapadala ng pagkain ni Rapunzel, pinapakyat. Pero siyempre si Rapunzel medyo conscious, self-conscious. Kahit paano naman, yung buhok niya, sinusuklay niya. Saan ako nakakuha ng suklay yun? Dinadalhin niya ng madrasta yun, syempre. Basta huwag na magtanong-tanong. Yun. Tumakas tayo yung cameras nila, okay? Isang araw, mayroon isang naglalakad na napakabangis ng dating. Talagang both sides, nangunguha ng kabuti, nangunguha ng berries, may dalang basket na kahoy, tapos nagpa-vlog. Parang si ipinilang ang lakbay, napakalakas na dating. Ganun ang dating. Nakita ni Rapunzel. Si Rapunzel din nakasay, pogi! Ano kinuha mo dyan? Sabi, ako ba? Oo. Anong nguha ko na dito ng mga kabuti, saka ng mga berries. Ba't ikaw ginagawa mo dyan sa tuktok? Sabi, ito, wala lang, kinulong lang ako dito ng bruhang yung madrasta ko. Ikaw nagjo-joke ka, lumang joke na yan. Hindi ako nagjo-joke. No, steer, hindi ako nagjo-joke. Gano'n na, napapatwitams pa si Rapunzel, ibig sabihin kinikilig. Ito naman napakapangis ang dating talaga, sobrang lakas ng dating, animalistic ang dating na parang talaga si pinilangan lakbay. Sabi kay Rapunzel, kahit malayo tingin, alam mo, kahit malayo ang tingin ko sa'yo, hindi naman malamang mata ko, lakas din ang dating mo, maganda ka naman. Oo nga salamat naman, alam ko yan. Talagang self-confident ni Rapunzel, hindi matatawaran. So umaba ang panahon, nagtataka na itong mabangis ang dating na parang si pinilangan lakbay. Isang prinsipe yun, na bakit hindi bumababa si Rapunzel. Sabi ni Rapunzel, siyempre papahagtuget pa siya, saka bumibelo siya para siya iririgtas doon. Ito yung nakakwento, nakalagay loob. Umamin na rin si Rapunzel. Nalaman ngayon nung prinsa, gano'n ba ginagawa sa'yo? Kilala ko yung bruhang ate mo niyo, may peso sa palengke yun sa tabi ng manian, saka itlog. Oo, doon nga nagbebenta ng mga prutas at gulay. Doon. Nako,
Siya namamahala ng wetingan doon, at yung mga ngalangala doon mga tao ay nakatambay lagi sa akin sa umaga. Hindi naman kami kita yun eh. Puro utang nga ginagawa ng bruha na yun eh. Sabi ng prinsipe. Sabi, huwag ka mag-alala. Paano gagawin ko? Baba ko tong buhok ko. Ganun nga, binaba yung buhok ni Rapunzel. Sige, umakyat ka, itataloy ko dito sa may bakal na naka-usli dito sa bintana para naman hindi mahatak ang anit ko. O sige, nakakit yung prinsipe. Paano kita tulungan bumaba? Nakasusay yung gate sa baba, stainless steel yun, so hindi mo basta matutungkap yun, saka makapal yun. Ano yun, high quality. Ganun ba? Paano gagawin natin ngayon? Ano nga ba gagawin? Ikaw mag-isip, ikaw umakyat dito, ganyan uli, buko uli gagamit ikaw. Sige. So ang gawin natin, ito gawin natin ha, bumulong ng prinsipe. Hindi ko muna siyempre sasabihin sa inyo kung ano yung ginawa. Maya dumating yung yung tsahin ni Rapunzel. Rapunzel, ibaba mo na yung buhok mo, ito na yung malalaman mo. Pero nagulat yung tsahin, nakababa na pala yung buhok. Bakit ka nakababa na itong bruha na to? Sana at least may initiative, may kusa na. Yun. Ito, nakatali na yung malalaman mo sa buhok mo. Kaya mo na, bukas ko na lang kukahanin yan. Hindi alam. Sorry. Medyo bibigyan kong thrill. Kinabukasan bumalik na yung bruha. Ano yung pagkain? Tapos nagulat siya. Baka may nangyari kay Rapunzel at namatay kasi hindi niya maibabalong yung buhok. Pagkat baka makita ng niya, ng ano ba tawag doon? Jowa, asawa. Hindi naman asawa yung ano lang siya eh, adrasta, parang ganun. Alam kong asawa yun, nawala ako sa terms. Hindi umakyat, binuksan yung stainless steel na gate sa baba. Nakita taon na yun, nakita wala si Rapunzel. Yung pala putol ang buhok, yun ang ginawa ng prinsipe ni Rapunzel. Tinahali yung buhok sa taas at bumaba, at biglang dumating tatay ni Rapunzel, nalaman bakit yung buhok nandito. Inamin ni Rapunzel na huli, hinihintay lang pala nila dumating yung tatay. Nagsumbong si Rapunzel sa tatay, ayun, pinalayas yung bruha. At ngayon, pagbalik ng tatay ni Rapunzel, maganda naman ang kinalabasan ng trabaho ng tatay ni Rapunzel. Supervisor na siya sa isang big shop. Kaya si Rapunzel tuloy-tuloy pa rin ang pag-aaral sa Maynila, at yung prinsipe ginagay na si Rapunzel. Hindi pa sila happy ending kasi may balak pa si Rapunzel, may balak pa siya mag-shift ng course. Yun. So ayun ang tapos ng kwento natin si Rapunzel. At least masaya di ba yung ending? So yung madrasa ni Rapunzel nakasuhan ng VAUSI, Violence Against Children and Women. Yun po nagtatapos ang ating kwento ni Rapunzel, di ba? Doon na po, malapit na po sa bahay. Tama-tama lang. Ayan po, dito na po ako sa bahay, sa likod ng terrace. Kung may request pa po kayo ng mga fairy tale story, 2-5. Ayusin ko na po, lalagay ko na po yung grill at yung divider para may privacy sa terrace. Ayan po mga kababayan, diba? So siya, nailagay ko na po yung grill po rito. Electric grill po yan. Ito po yung maganda, hindi po masyadong mahirap pinisin. Nakakayaman yaman. Bukas po mag-iihaw po ako. Ay, nag-extend po ako dito, tapos meron po dito divider. Ayan na, diba? Ito po tayo gumawi para kita po. Nais ko po itong alam, medyo nangat ko para hindi gumalaw po yung divider. Kung may privacy, pag nadan ako, tutulog-tulog ako dun sa upuan doon. Maayos. Diba? Yan, yung upuan na nakatulog po ako dun.
So pag maglalakad po dito sa may daan ng papuntang playground, meron po akong little privacy. Kaka-relax. Own privacy at its best. Paano po? Maraming salamat po sa inyong oras na ilan sa pinilakalakbay. Napagod po. Bigla akong nakaidlip. Nakatulog po dun sa sulok. Sarap po ng pakiramdam at mahangin. Medyo ginabi na rin. Maraming salamat po sa inyong oras na ilan sa pinilakalakbay. Basta lagi po tayong positive vibes, good vibes. God bless. Ingat po lagi. Magandang araw. Okay, kita na naman silhouette ko dun. Laban lang!